Nitong mga nakaraang araw, nasa Hong Kong ako. Ang mobile phone ay nasa isang estado ng pagwawalang kilos. Hindi ko naman ito ginamit. Bumalik ako sa China Sea. Pagkatapos kong walang problema kay Lin Ruoxi, wala na akong oras para i-charge ang aking mobile phone. Dahil dito, sa wakas ay nawalan ng kuryente ang mobile phone na hindi na-charge ng mahigit isang linggo. At wala pa ring kuryente, oras na. Napahawak si Yang Chen sa kanyang ulo sa inis na paraan, at hindi na niya kayang i-charge ang mobile phone gamit ang kanyang mga kamay. Walang brainwave, at maaari niyang direktang kontaken si Lin Ruoxi. Nakalulungkot. Kahit na si Yang Chen ay may kamangha-manghang memorya. Tulad ng karamihan sa mga modernong tao, ginagamit nila ang address book ng telepono, at hindi nila matandaan ang numero ng mobile phone, kaya ayaw nilang gumamit ng mga pampublikong telepono. Sa pag-iisip tungkol dito, walang pagpipilian si Yang Chen kundi ang magdesisyon na bumalik sa pinangyarihan ng krimen. Tumingin-tingin si Yang Chen sa paligid, ang pinakamalapit na lugar lang ay isang brand name na tindahan ng damit. Matapos tumakbo ng mabilis, sumulyap ang mga mata sa kanyang mga mata. Pumili siya ng maikling manggas at nakakrop na pantalon mula sa ilang hanger at kinuha ang pang-itaas. Ang sunhat, tumakbo sa fitting room. Pagkaraan ng 3 minuto, si Yang Chen, na lumabas sa tindahan ng damit, ay nagbago ng kanyang hitsura. Ibinaba niya ang ulo niya at nagbihis na parang hip-hop. Hindi niya makita ang orihinal na manggagawa sa opisina. Kasabay nito, sa pasukan ng Huaxia Bank. Pinalibutan ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen na may dilaw na mga strip ng babala, at kahit na ang mga mamamahayag ay hinarang, at ang publiko ay hindi pinahihintulutang pumasok ng kusa. Ang panloob na pulisya ay nagtatanong tungkol sa mga detalye ng mataas na antas ng krimen ng bangko. Maraming investigator ang nangongolekta ng partikular na ebidensya ng mga krimen sa site. Sa oras na ito, ang isang pulang Bentley ay parang isang mahabang bahaghari, at bigla itong napreno sa gilid ng flower bed sa gilid ng pinangyarihan ng krimen. Nakasuot ng puting cotton sportswear, nagmamadaling lumabas ng kotse si Lin Ruoxi at sumakay sa kotse, at mabilis na naglakad patungo sa kordon. Agad na huminto sa harap ni Lin Ruoxi ang isang pulis na namamahala sa venue. Sabi niya na may kinakabahang saloobin. Itong ginang, pansamantalang bawal pumasok sa pinangyarihan ng krimen. Umalis ka na, may hinahanap ako. Malamig na sabi ni Lin Ruoxi. Sorry miss. Hindi kita mapapasok, binata pa ang pulis. Nakita niya ang frosty color sa harap ng mukha niya, medyo namumula ang mukha niya. Pero nagpumilit pa rin siya sa kanyang mga tungkulin. Wala nang pakialam si Lin Ruoxi sa kanya, at gusto niyang direktang pumasok. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang babae na naging senior president ng isang matagal ng kumpanya. Sa sandaling ito, direktang pinalambot ng mga mata ni Lin Ruoxi ang mga binti ng lalaking pulis at hindi naglakas loob na hamarang. Hoy! Anong ginagawa mo sa babaeng ta? Isang matalas na babaeng pulis ang nagkataong dumating. Nang makita ang matigas na palo ni Lin Ruoxi, agad niyang hinawakan ang braso ni Lin Ruoxi at hinayla siya pabalik. Pinilit ni Lin Ruoxi na kumawala at tumingin sa babaeng pulis na may kahihiyan. Huwag mo akong hawakan. Hoy, hindi kita mahawakan, sino ka? Pulis tayo, anong gagawin mo? Mga terorista ba kayo o mga eksperto ng police station natin? Bakit ka papasukin? Sarcastic na ngumiti ang staff. Sabi ko, may hinahanap ako. Ang boses ni Lin Ruoxi ay ilang beses na mas mataas, ngunit pagkatapos ng lahat, ito ay isang batang babae lamang na nasa edad na 20. Mas mahina siya sa harap ng isang 40 taong gulang na babaeng pulis sa harap ng kanyang 40 taong gulang. Ang babaeng kriminal na pulis ay tumingin kay Lin Ruoxi pataas at pababa at sumigaw. Maghanap ka ng isang tao. Tinatawag kang humahadlang sa opisyal na negosyo. May mali dito, at hindi lamang isang biktima. Paano tumakbo ang mga miyembro ng pamilya parang baliw? Mukha kang gwapo, ano bang kulang sa utak? Sa tingin mo maganda ka,
Nagmamaneho ka ng kotse, dapat pinapasok ka naming mga pulis. May utang ka ba sa iyo sa buong mundo? Hindi mo nakita ang labis na sigasig sa paligid mo ang mga masa, ang mga pamilya ng mga biktima ay naghihintay para sa mga patakaran. Gaya ng sinabi. Itinuro ng babaeng pulis na maraming tao sa labas ng linya ng pulisya. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay hindi nasisiyahan sa biglaang kaguluhan ni Lin Ruoxi, na nakatingin sa kanya sa masamang tingin. Si Lin Ruoxi ay nasa parehong lugar. Ang kanyang mga tainga ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa dalawang pangungusap ng babaeng kriminal na pulis. Sa tingin mo ay maganda ka, nagmamaneho ka ng kotse, dapat tayong pasukin ng mga pulis. Ikaw ang utang ng mundo sa iyo. Ganon din kagabi, sabi ng lalaki sa sarili. Ngayon, isa pang kakaibang babae ang nagsabi nito sa sarili. Maputi ang magandang mukha ni Lin Ruoxi. Medyo mahirap huminga, at ang iba't ibang kulay sa paligid ng kanyang mga mata ay tumitingin sa kanyang sarili. Hayaan siyang maranasan sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, kaya ayaw kong makita. Tahimik na tumalikod. Gusto ni Lin Ruoxi na bumalik sa kotse. Ngunit pagkatapos ng ilang hakbang, ang panloob na kurbata, ay hindi pa rin maiwasang lumingon. Medyo nakikiusap na tanungin ang babaeng kriminal na pulis, ako. Gusto kong makakita ng lalaki, gusto kong malaman kung kumusta siya, hayaan mo akong pumasok. Kung tama ang iyong natatandaan, alam ni Lin Ruoxi na ito ang unang pagkakataon na nakausap niya ang isang tao sa ganitong tono, napakahinhin, napakahina. Mukhang naiintindihan ng babaeng pulis ang mood ni Lin Ruoxi sa ngayon. Medyo mabagal ang mukha nito, pero nanginginig pa rin ang ulo. The rules are rules, you have to visit the hostages, you must wait for the site to be processed. Kinagat ni Lin Ruoxi ang kanyang manipis na labi at pumikit sa likod at naglakad pabalik sa kotse. Nakaupo sa kotse, agad na namula ang mga talukap ng mata ni Lin Ruoxi, bumaba ang kanyang ulo, ang mga luhang parang sirang butil, isa-isang bumagsak. Hindi niya alam kung bakit gustong-gusto niyang umiyak, pero hindi niya maiwasang malungkot, baka sinisisi niya ang sarili niya, baka nahihiya siya, baka may mali sa kanya. Gayunpaman, iniisip ni Lin Ruoxi na ang lahat ng bagay sa paligid niya ay nagpaparamdam sa kanya na walang magawa. Napakalakas ng pakiramdam ng kawalan ng kapangyarihan na pakiramdam niya ay sisabog na siya. Matapos makipag-away kay Yang Chen kahapon, bagamat may kaliwanagan si Wang Ma, nagkaroon pa rin siya ng mabangis na pakikibaka sa ideolohiya. Ang kanyang pagmamataas ay hindi nagpapahintulot sa kanya na madaling yumoko sa lalaki. Ngunit ang mga salita ni Yang Chen nang siya ay umalis. Ang kanyang mapagpasyahan, ngunit labis na nasaktan ang puso ni Lin Ruoxi, kaya't ang kanyang mga paniniwala ay nagsimulang manginig, kaya't ang kanyang kumpiyansa ay nagsimulang lumuwag. Naisip ko na kaya kong tumayo ng matatag sa aking orihinal na posisyon at hindi gagawa ng mga kompromiso dahil sa mga bagay na iyon. Sa katunayan, ang mga nakaraang karanasan sa buhay ay naging ganito. She only needs to be herself, walang makakapilit sa kanya na magbago. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa mga headline na binanggit ko kaninang umaga, ang kaso ng pagnanakaw sa bangko ay talagang tumama sa mukha ni Yang Chen. Nang makita niya ang mga salitang, multiple injuries, at holding powerful firepower, sa ilalim ng headline ng balita, hindi na napigilan ni Lin Ruoxi ang kanyang emosyon. Sa unang pagkakataon, kahit ako ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na mahirap kontrolin. Hindi nagpalit ng damit si Lin Ruoxi para ayusin ang makeup, at agad niyang kinuha ang susi ng kotse at nagmamadaling lumabas ng bahay, hanggang sa pinangyarihan ng krimen. Hanggang ngayon, dahan-daang napagtanto ni Lin Ruoxi na sa sarili niyang puso. Inilagay na niya ang lalaking tinawag na asawa sa ganoong mahalagang posisyon, nag-aalala sa kanya, nag-aalala para sa kanya, natatakot para sa kanya, ginulo niya ang lahat ng mga parisukat. Humihikbi si Lin Ruoxi, ang kanyang ulo ay dahan-daang sumandal sa manibela, at ang buhok ay bumagsak, tila nag-iisa at malungkot. Hoy, magmaneho ka ng ganyan kamahal na sasakyan, hindi ka marunong mag-lock ng pinto.
Isang boses ang na-upload mula sa passenger seat. Tumangala si Lin Ruaxi at tumingin sa kanya. Si Yang Chen, na may suot na cap, ay ngumiti sa kanya. Kamusta ka? Ano ang mali sa akin? Ikaw. Gustong itanong ni Lin Ruaxi kung nasugatan si Yang Chen, ngunit ngayon ay nakita niya na ang kabanatang ito ay isang nakakatamad na ngiti, ngunit si Lin Ruaxi ay hindi makapagsalita. Tiningnan ni Yang Chen ang babae sa harap ng peras na may ulan, at ang babaeng may dalawang mata na parang pulang peach ay bumantong hininga. Mula sa curtain na inilagay sa gitna ng sasakyan, kumuha siya ng malambot na paper towel at natural na inabot at pinanangkitin si Lin Ruaxi. Mabilis na nabasa ng luha ang isang malaking papel na tuwalya, at para itong bukal, paano ito mapupunas? Hindi nagtagal, kumuha si Yang Chen ng 3 pang papel na tuwalya, ngunit ang mga luha ni Lin Ruaxi ay parang baha na inilabas mula sa mga tarangkahan. Sumimangot si Yang Chen, umiiyak anong iyak. Umiyak ka ulit, wala na ako. Umiyak nang umiyak, walang katapusan. Nakinig si Lin Ruaxi kay Yang Chen at sinabing gusto niyang pumunta. Agad niyang kinusot ang mga mata at kinusot ang mga mata. Nabulunan siya at pinigilan ang kanyang mga luha. Ang pulbos na labi ay medyo nagtatampo, at tumingin kay Yang Chen ng masama, hindi nagsasalita. Tumawag, napabuntong hininga si Yang Chen, matatakot pa rin ang babaeng ito kapag umiyak, magandang karanasan ito, nakangiting sinabi. Sabi ko Lin, hindi mo ba ako matawagan o ano? Wala lang. Bakit ka nagmamadali? Ang magmaneho dito ng husto. Mahirap ba? Hindi ito ang matalino at kalmadong estilo ni Lin. Dinilaan ni Lin Ruaxi ang kanyang damit gamit ang kanyang 2 kamay at bamulong, ako. Masyado akong balisa. Nag-squat si Yang Chen, masyadong apurado. Walang nagmamadali. Para sa sarili mo. Sabik na sabik ako na hindi ko ito mahuhusgahan ng matino, at kailangan ko pang bantayan ang linya ng pulisya laban sa mga pulis. Naramdaman ko pa rin na ang stupid scene niya ay sobrang cute sa mga sandaling ito. Kung iisipin, mainit ang puso ni Yang Chen, ito ay isang uri ng mainit na pakiramdam. Hindi alam ni Yang Chen. Ito ay pag-ibig ng isang kapareha. O isang pag-aalala ng isang pamilya. Ngunit bigla siyang nasiyahan sa paghikbi ni Lin Ruaxi sa sandaling ito, dahil ito ang nagpaparamdam sa kanya ng bigat ng kanyang sarili sa puso ng babae. Ito ay walang iba kundi ang hayaan ang mga taong nagmamalasakit sa pagpapahalaga sa kanilang sarili, at paggalang sa sarili. Ang lahat ng ito ay nakakainip na pag-aliw sa sarili. Yang Chen. Okay ka lang. Nang makitang hindi nagsasalita si Yang Chen, naisip ni Lin Ruaxi na hindi siya komportable, kung saan siya nasugatan o ano paman, agad na nagtanong. Umiling si Yang Chen. Iniisip ko lang, I was so sorry for you kagabi, bakit ka nag-aalala? Iniyuko ni Lin Ruaxi ang kanyang ulo at tumahimik sandali. Aniya, I'm sorry, it is not good for me. I am too self-willed. I apologize to you. Bagamat mayroong ilang psikolohikal na paghahanda, nagulat si Yang Chen na marinig ang ganitong uri ng lambot mula sa bibig ni Lin Ruaxi. Ngumiti siya at sinabing, bigla kang naging ganito, I am very flattered as a small staff member. Tinapan ni Lin Ruaxi ang kanyang bibig. Tinatanggihan mo pa rin akong patawarin, tama. Hindi naman talaga ako nagalit sa iyo. Ang iyong init ng ulo ay dulot ng isang buhay na kapaligiran na tulad nito, at ang karanasan ng paglaki at pagtatrabaho. Gagawin mo ito, at hindi mo ito maintindihan. Hindi, tiyak na hindi mo ako pinatawad. Tumingin si Lin Ruaxi kay Yang Chen nang walang katapusan, puno ng hinanakit ang kanyang mga mata. Bakit? Tanong ni Yang Chen. Sabi ni Lin Ruaxi sabay buntong hininga. Dati. Hindi. Huwag mo akong tawagin. Lin. Nanatili si Yang Chen saglit, at ngumiti. You Ruaxi's wife, you always like me to call you, ganito pala, ang boring ng misis. Nababagot ka. Ang mukha ni Lin Ruaxi ay pula at basag-basag. At ang kaakit-akit ay hindi maaaring maging parisukat,
Ngunit ang isa sa mga puso ng malaking bato sa wakas ay ibinagsak, na sa tingin ko, hindi talaga sinisisi ni Yang Chen ang kanyang sarili. Nakita ni Yang Chen ang hitsura ng babae sa harap ng kanyang mga mata, at sinabing may damdamin. Kung ang ilog, sa katunayan, hindi mo nakita, kami ay higit na katulad ng isang normal na mag-asawa. Well, tumangala si Lin Ruaxi at halatang hindi naiintindihan ang ibig sabihin nito. Sa pagitan natin, may Cold Wars, awayan, alitan, awayan, palitan, reconciliation, mag-aalala ka para sa akin, iisipin kita. Sa katunayan, itong mga bagay na ito ay ordinaryong mag-asawa, kadalasang mabubuhay ako. Maranasan ito. Walang sino man ang laging magkasama at maganda, matamis, at ang maliit na pakikibaka sa pagitan ng mag-asawa ay laging nagdudulot ng sariwang emosyonal na pagkakaunawaan. Siyempre, marami pa tayong kulang. Tulad ng matatamis na salita. Tulad ng pagtulong sa isa't isa, tulad ng bilang pag-unawa sa pagpapaubaya. Dahan-dahan ang sinabi ni Yang Chen, ngunit sa palagay ko, dapat tayong lumakad patungo sa pinakamagandang dulo. Isang araw, ang kaligayahan ng mga ordinaryong mag-asawa, maaari rin nating pag-aari, hanggat mapagkakatiwalaan nila ang isa't isa, this day will not be too far away. You see, now you are not already able to accept me, telling you to kiss sorry, if the brook is baby. Pagkatapos nito, kumurap sa kanya si Yang Chen. Si Lin Ruaxi ay nabighani, ngumiti ng walang laman at tumango. I will try my best to correct it. Next time you are on a business trip, I will call you to console you. Si Yang Chen ay hindi mapangiti, at ang relasyon ay nauunawaan bilang ang susunod na paglalakbay sa negosyo upang tumawag ng mga pagbati, at abala ay nagpaliwanag. Hindi lamang sa bagay na ito, ang iba pang maliliit na detalye sa buhay ay magandang paraan upang mapahusay ang relasyon ng isa't isa. Halimbawa, mula sa paminsan-minsan, magpadala ng isang maliit na regalo kay Point. Paminsan-minsan ay lumabas na magkasama. Manood ng maliit na pelikula, kumain ng mga merienda na hindi mo karaniwang makakain sa isang maliit na restaurant, sa tingin ko ang mga buhay na iyon ay mabuti para sa iyo at sa akin. Sinabi ni Lin Ruaxi na may pulang mukha. Wala akong masyadong alam tungkol dito. Sa panunood ng Iceberg Wife na biglang naging puno ng masaganang damdamin sa isang babaeng umiibig. Nakaramdam si Yang Chen ng pagiging bago, ngunit nagkaroon din ng kaunting playfulness, inaabot ang kamay upang hawakan ang kanyang kaliwang dibdib at gumawa ng masakit na hitsura. At humigop ng malamig na hangin. Kinabahan talaga si Lin Ruaxi. Yang Chen, anong nangyari sa'yo? Nasaktan ka ba? Di ba sabi mo hindi ka nasaktan? Oh, gusto kitang paalisan, at gasgas ako ng mga bala, ngunit hindi ito seryoso, sabi ni Yang Chen, masakit. Nang marinig ni Lin Ruaxi ang nabugbog ng mga bala, agad siyang sumugod para magtanong. Ano ang dapat kong gawin? Ipapadala kita sa ospital, kaagad. Hindi, same time na sinabi ni Yang Chen. Inilagay mo ang iyong kamay sa aking dibdib dito, hawakan ito, tingnan mo, magiging mas mabuti ako. Oh. Hindi gaanong nag-isip si Lin Ruaxi, at iniunat ang puti at malambot, tinutukoy ang payat na palad, at gustong idiin ang dibdib ni Yang Chen. Biglang lumitaw ang aksyon ni Lin Ruaxi, isang matubig na alakdan na orihinal na nagdadala ng takot at pagkabalisa, na may isang layer ng pagdududa. Unti-unti, ang ulap ng pagdududa ay naging ulap, at ang magandang mukha na may hitsura ng pag-aalala ay naibalik din ang karaniwang hamog na nagyelo. Mas malamig pa. Ngumisi si Lin Ruaxi at tinanong si Yang Chen, anong uri ng sugat ng baril? Nakasquat ba ang kamay ko, magiging mas mabuti ka pa. Alam ni Yang Chen na si Lin Ruaxi, na na-rehabilitate sa pamamagitan ng maliit na trick ng bulaklak, ay natigilan at ngumiti lang ng kaunti. Yang Chen. Kakasabi mo lang na gusto nyo magtiwala sa isa't isa. Kayo. Nagsisinungaling ka agad sa akin. Pagkatapos ng isang hiyawan. Umindayog ang katawan.
At sa mga mata ng maraming nakapaligid na tao, tumakas si Yang Chen mula sa posisyon ng upuan ng pasahero, at kahit ang pinto ay hindi sumara, at tumakbo palayo sa pinangyarihan. Pagkaraan ng isang araw, sa wakas ay nakuha ni Yang Chen ang 1,000,000 cash sa isa pang Huaxia Bank sa China, at inilipat ito sa kanyang account. Dahil dito, naging milyonaryo si Yang Chen sa unang pagkakataon mula nang bumalik siya sa China. Ang ganitong pakiramdam ng pagtingin sa pera na may ugali ng mga ordinaryong tao, mas kasiya siya si Yang Chen. Noong Miyerkules ng hapon, nagkasundo sina Yang Chen at Li Jingjing na magkita sa Zhonghai Furniture City upang tulungan si Li Jingjing na bumili ng ilang kasangkapan. Nang dumating si Li Jingjing, kumuha siya ng maliit na puting sikwan na pitaka at nagsuot ng maputlang dilaw na belo. Ang magandang mukha ay hindi pulbos, at mukhang napakakaakit-akit. Yang Dage. Sa katunayan, ito ay okay sa katapusan ng linggo, pumunta sa trabaho ngayon, kaya ang bakasyon ay talagang hindi masyadong maganda. Naglakad ang dalawa patungo sa Furniture City, sabi ni Li Jingjing. Tumira na kayong lahat. Paanong ang mga muebles ay kalagkarin at hindi nabibili? Hindi ba kayo pupunta sa klase ng mahabang panahon? Ang inyong mga estudyante ay hindi magiging tanga para mamimiss kayo ng mahabang panahon, hindi ngumiti si Yang Chen. Ipinagmamalaki ni Li Jingjing na sabihin. Ang mga bata ng aming klase ay ang una sa taon ng unang buwan ng pagsusulit. Napakatalino nila. Naisip ni Yang Chen ang parehong babae na isa ring estudyante ni Li Jingjing. How about the sugar? Hiyang-hiya naman yung babae, meron bang masaya at hindi mapagmahal? Sobrang nakakahiya ang sugar candy kamakailan. Kumbaga, ang higpit ng nanay niya sa kanya. Captain siya sa buong taon. I think malaki ang potential niya. Kung mas conscious siya, baka makapasok siya. Ang nangungunang tatlo, nagsalita si Li Jingjing tungkol sa kanyang sarili. Ang mga estudyante ay nasasarapan. Medyo nagulat si Yang Chen. Hindi nakakagulat na matagal nang hindi hinahanap ni Shanto ang kanyang sarili. Paminsan-minsan, naglaro siya ng World of Warcraft kasama si Yuan Ye sa internet. Sinabi rin ni Yuan Ye na matagal na siyang hindi hinahanap ng asukal. Nagsusumikap pala siya para sa entrance exam sa kolehiyo. Yang Dage, may pakialam ka ba sa asukal? Maasim na tanong ni Li Jingjing. Si Yang Chen ay tumingkayad at hinawakan ang kanyang ilong. Jingjing, ikaw Yang Dage, hindi pa ako umabot sa punto ng gutom. Ngumisi si Li Jingjing at tumango. Sobrang taas yata ng taste ni Yang. At least hindi ako makakagawa ng candy sa akin ng candy. Si Yang Chen ay nagdurusa, ang babaeng ito ay ganoon din, nang ang guro ay nagsimulang magfangs, na nagkukunwaring ignorante. Anong pagkain ang hindi pagkain? Halika upang bumili ng mga kasangkapan ngayon, huwag makipaglaro sa akin ng mga larong ito sa paghula. Si Li Jingjing ay sumulyap sa kanya ng mahina, oh, sabi niya. Ayon kay Li Jingjing, may maliit na set ng mga sofa at dining table at upuan sa buong apartment, kaya dumiretso ang dalawa sa sales area ng sofa. Nang ipakilala ng tindera ang mga high-end na sofa ng iba't ibang mahogany leather sa dalawang lalaki, ganap na tulala si Li Jingjing sa presyo ng mga sofa na ito. Bagamat naisipan niyang bumili ng isang set ng mga sofa, wala siyang masyadong konsepto tungkol sa partikular na presyo ng sofa. Nung malaki na ako, hindi ko nabili sa bahay. Nang makita ko ang mahabang listahan ng mga digital na presyo, maingat na hinailan ni Li Jingjing ang manggas ni Yang Chen. Yang Dage, kalimutan mo na, punta tayo sa maliit na tindahan para makita, masyado akong mahal para sa mga sofa na ito. Panipi. Pinapadala kita ngayon, ito ang nararapat sa iyo, sabi ni Yang Chen. Matatag na umiling si Li Jingjing. Huwag kang kuya. Ang perang binili mo para sa akin noong nakaraan, hindi pa kita nababayaran. Hindi kita matatanggap ng ganoon kaalagang regalo. Sabi ko, ito lang ang nararapat sa iyo. Sinabi ni Yang Chenjeng. Nang bumalik ako sa China, hindi ako pamilyar sa buhay. Kung hindi ka Jingjing, dapat magtiwala ka muna sa akin, ipaalam mo sa akin ang iyong pamilya, hindi ko ito magagawa.
Mabilis na sumanib sa lipunang ito. Baka ikaw ewan ko. Nung bumalik ako sa China, nagkaroon ako ng mga psychological problem. Salamat sa iyo, mabilis akong bumalik sa normal. Hindi ko pa nasasabi sa iyo noon, sabihin mo ngayon, sana. Huwag masyadong magkasala. Ang babalik sa perang ito ay malayo sa tulong ni Jingjing. Bagamat hindi alam ni Li Jingjing kung ano ang partikular na sinabi ni Yang Chen. Alam niya na ginagantimpalaan lamang siya ni Yang Chen, at nabawasan ang kanyang pakiramdam ng kakulangan, at natalo siya ng walang katapusan. Pagkatapos ng lahat, ginagantimpalaan lamang niya ang kanyang sarili ng makatwiran, hindi dahil sa pakiramdam na iyon. Nakita ni Yang Chen ang labis na kaligayahan ni Li Jingjing, ngunit wala na siyang masabi pa. Kakaiba si Li Jingjing sa ibang malalapit na babae. Ang kanyang mga magulang, si Lao Li at ang kanyang asawa, ay may pagkakaibigan sa isa't isa para sa kanilang sarili. Kung titingnan nila si Li Jingjing bilang magkasintahan, marahil ay tatanggapin ito ni Li Jingjing ng may kasiyahan, ngunit haharapin niya ang matandang mag-asawa. Maari lamang niyang alagaan siya kapag siya ay isang nakababatang kapatid na babae. Bigyan siya ng pangangalaga sa buhay, at hilingin kay Yang Chen na tanggapin ang mga intensyon ni Li Jingjing paminsan-minsan nang walang anumang pag-aalinlangan, ngunit mahirap pumunta sa langit. Nang nagpa siya si Yang Chen na bumili ng isang set ng mga light orange na sofa, isang boses na hindi talaga gustong marinig ang biglang lumitaw sa harap. Mr. Yang, hindi ko inaasahan na dito kita makikita. Isang itim na suit at isang pares ng black-rimmed na salamin. Biglang lumakad si Zheng Xinlan mula sa malayo, na may kakaibang ngiti, sinasadya o hindi sinasadyang nanunood sa pagitan ni Yang Chen at Li Jingjing. Matapos makipaglaro kay Zheng Xinlan noong gabing iyon, hindi ko na nakita ang tinatawag na scholar na ito. Hindi ko inaasahang magkikita kami sa mga ganitong pagkakataon. Palaging tinitingnan ni Zheng ang mga kasangkapan. Madaling ngumiti si Yang Chen, at si Li Jingjing sa likuran niya ay nakatayo sa likuran ni Yang Chen. Medyo emosyonal na hinawakan ni Zheng Xinlan ang pinakamalapit na sofa. Kakalipat ko lang sa China Sea, set of sofas pa ang bahay ko. Gusto kong tumira sa mga lugar na tinitirhan ko, kaya pumunta ka at tingnan. Dati parang mabagal, tapos na tayo magbasa. Hoy, bakit ba ang gulo ni Mr. Yang, gusto ko lang sabihin na nung nasa school ako, bumili ako ng furniture para sa sarili ko, pero pumunta rin dito, pero that time may kasama si Roxy, pero hindi ko inaasahan. That things were wrong. This situation, Zheng, someone feels a lot. Nakangiting sabi ni Zheng Xinlan. Ang puso ni Yang Chen ay hindi nasisiyahan, si Lin Roxy ay walang kinalaman sa kanya upang bumili ng mga kasangkapan, ngunit alam niyang hindi niya ito maipapakita. Casual niyang sinabi. Ito ay nagpapakita na ang kabuuang kagandahan ni Zheng ay hindi sapat, ito ay hindi dapat sa iyo, ito ay hindi sa iyo. The charm is naturally not Mr. Yang's foot. If you are so beautiful, you can have so many red faces. Hindi ko kilala ang magandang babae sa tabi ni Mr. Yang. Sino si Mr. Yang? Sa wakas ay tinanong ni Zheng Xinlan ang pinakamahalaga. Gayunpaman, narinig ni Li Jingjing ang tanong na ito, ngunit masigla rin ito. Medyo kinakabahan siyang tumingin kay Yang Chen. Ito rin ang laging gustong itanong, ngunit hindi siya naglakas loob na magtanong dahil natatakot siyang mapanaginipan siya ng sagot. Ganap na nabasag. Ganap na nabasag. Natahimik sandali si Yang Chen, at tahimik na sinabi. Itong si Miss Li ay isang anak na babae na nakalimot sa aking pagkakaibigan. Kapag ako ay kapatid ko, si Mr. Zheng ay hindi gustong mag-isip ng labis. Nakababatang kapatid na babae. Hindi pinalabis ni Li Jingjing, kinagat ang manipis niyang labi. Bagamat nahulaan ko na ito ay ganoong sagot noong mga unang araw, narinig ko talaga na ang sarap ay ako lamang ang nakakaintindi nito. Ang mga mata ni Zheng Xinlan ay kumislap ng kaunting pananaw, at ang ngiti ay naging mas banayad. Parang ganito iyan. Nakakainggit talaga.
Napakadalisay at dalisay ng kapatid ni Mr. Yang. Kung okay lang. Tara na. Tuwang-tuwa si Yang Chen na talunin ang suntok ni Zheng Xinlan. Dahil ang ngiti ni Zheng Xinlan ay nakakaramdam sa kanya ng sobrang hindi komportable, at tila ang puso ng taong ito ay nagkakaroon ng kapintasan. Matapos bayaran ang pera at ayusin ang mga detalye ng muebles, dinala ni Yang Chen si Li Jingjing pabalik sa kotse at tinungo ang apartment ni Li Jingjing. Sa kotse, nakita ni Yang Chen si Li Jingjing, na medyo malungkot, at bumantong hininga. Jingjing, sorry. Huwag kang mag-sorry kay kuya, alam ko na kung nasaan ako sa puso ni Yang, at hindi ako magmamakaawa. Tumangala si Li Jingjing at nag-aatubili na ngumiti. Yang kuya, mukhang masungit sa iyo ang taong iyon. Siya ang senior schoolmaster ng kolehiyo ng aking asawa. Hindi siya nasisiyahan sa aking asawa. Si Yang Chen ay hindi lingid. Alam niyang kung nilinlang niya si Li Jingjing sa oras na ito ang magiging pinakamalaking pinsala sa dalaga. Tumango si Li Jingjing at ngumiti. I have never seen a person like a scorpion. Parang super beauty. Ang bad guy ay mukhang maganda ang pananamit. Generally, dapat hindi maganda ang hitsura ng mga babae. Well, hindi talaga ito normal na babae, pero hindi talaga matiis ng mga lalaki, nakangiting sabi ni Yang Chen. Napaisip sandali si Li Jingjing, hindi ko alam kung maganda si Yang the Wei, o maganda ang kapatid na nakilala ko sa orphanage. Sinong ate ang nakilala mo sa orphanage? Sumimangot si Yang Chen, kung paano nagkaroon ng higit sa isang kapatid na babae si Li Jingjing. Oo, noong dinala kita kay Kuya Yang, hindi ko nabanggit. Pumunta ako doon para maimpluwensyahan ng kapatid na iyon. At naisipan kong dalhin ang mga storybook sa mga bata at sabihin sa mga bata kung ano ang kwento. Si Li Jingjing ay nasa mas mabuting kalooban at ngumiti at nagsabi. Noong nakikipaglaro ako sa mga bata noong nakaraang linggo, nandoon din ang kapatid na babae. Bagamat hindi namin tinatanong ang mga pangalan ng isa't isa, marami kaming napag-usapan. Sinabi niya na gagawin ko dalhin mo ako sa hinaharap. Pumunta ka sa kanyang bahay at hayaan mo akong makakita ng ilang magagandang bagay. Magandang bagay. Anong magagandang bagay? Tanong ni Yang Chen. Namula si Li Jingjing at sinabi ko na gusto ko ang HELLOKITTY. Tuwang-tuwa ang kapatid na babae. Sinabi niya na marami siyang tinago na HELLOKITTY sa collector's edition. Kailangan kong kunin ito para makita. Si Yang Chen Re-Earth. Alam din kung ano ang Hello Kitty Cat. Hindi inaasahan ang dalawa higit sa 20 batang babae. Kahit natatalakayin ang bagay na ito, hindi maiwasang ngumiti. Ngunit si Li Jingjing ay may mga bagong kaibigan. Palaging isang magandang bagay, maaaring pumunta kung ang bahay ampunan ay gumagawa ng voluntaryong gawain sa buong taon, ang karakter ay hindi dapat maging masama. Pagkarating sa apartment kung saan naroon si Li Jingjing, tumingin si Yang Chen sa gusaling nasa harapan niya. Bagamat luma na ito, hindi ito parang sira. Maayos din ang takbo ng mga pasilidad ng seguridad sa paligid, na nagpaginhawa sa kanya. Nang bumaba ako ng bus at umakyat sa hagdan patungo sa ika-4 na palapag ng apartment. Sa pintuan ng apartment ni Li Jingjing, nakita nilang dalawa ang isang taong nakaupo sa hagdanan sa harap ng pinto. Walang magawa, bumagsak ang dalawa. Tay! Paano ka? Mahinang bulong ni Li Jingjing. Tumayo si Lao Li mula sa hagdanan. Hinawakan niya ang sigarilyo sa kanyang kamay. Tahimik siyang naninigarilyo, at tila iniisip ang kanyang mga iniisip. Hindi ito dapat mag-alala tungkol sa iyo, halika at tingnan mo. Ngumiti si Lao Li kay Li Jingjing at palihim, at tumingin kay Yang Chen, sinabi. Xiaoyang, ikaw din, matagal na tayong hindi nagkikita. Nakita ni Yang Chen na hindi masyadong komportable si Lao Li. Malamang may naiintindihan siya sa puso niya. Nakangiting sabi niya. Oo, medyo maraming bagay sa oras na ito, pero bumibili pa rin ako ng almusal sa palengke ng gulay, at hindi kita ginalaw.
Tumango si Lao Li at nag-alinlangan na tumingin kina Li Jingjing at Yang Chen. Ikaw. Anong ginawa mo? Dad, dinala ako ni Kuya Yang para bumili ng mga kasangkapan, at pumunta dito para tingnan ang bahay na tinitirhan ko. Ipinaliwanag ni Li Jingjing, huwag masyadong mag-isip. Napabuntong hininga si Lao Li. Jingjing, huwag mo akong sisihin. Ang iyong ina ay hindi masyadong magaling sa mga araw na ito. Kung lilipat ka ng ganito, makakalimutan mo ito, ngunit hindi mo palaging magagamit ang kanyang mga salita bilang isang bulong. Ang buhay ay isang malaking bagay, hindi biro. Iniyuko ni Li Jingjing ang kanyang ulo at nanatiling tahimik. Alam ni Yang Chen na talagang sinasabi ito sa kanyang sarili, ngunit binigyan ni Lao Li ng mukha ang kanyang sarili at hindi direktang hinayaan ang kanyang sarili na iwan si Li Jingjing. Xiaoyang, huwag mong sisihin ang aking kapatid, may bibig ako, aking kapatid, ako ay isang patutot, sabi ni Lao Li na may tuyong mukha. Narinig kong sinabi ni Jingjing na ikaw ay may asawa, dapat mo ring bigyang pansin ang impact. Kung pupunta ka malapit na, hindi maganda para sa inyong dalawa. Naunawaan ni Yang Chen ang lokasyon at tumingin kay Li Jingjing, na ang mukha ay medyo puti, at ang kanyang puso ay walang magawa. Kung tutuusin, hindi pa rin ako nakapasok sa papel ng isang ordinaryong tao. Sa katunayan, bilang isang magulang, paano ko matitiis ang nag-iisang anak na babae at isang babaeng may asawa? Siya ay bata pa, napakaganda, napakasimple. Palagi kong iniisip na napakasimple para pasimplehin ang mga bagay, at madalas na binabaliwala ang damdamin at damdamin ng mga ordinaryong tao. Sa ngayon, hindi ko talaga dapat hayaang mapahiya ang mag-asawa ni Lao Li. Marahil ay mabuti para sa lahat na lumayo kay Li Jingjing. Jingjing, mauna na ako. Alam kong ligtas ang lugar na tinitirhan mo. Makinig ka sa sinabi ng iyong ama, huwag mong hayaang mag-alala ang iyong ina, sabi ni Yang Chen. Si Li Jingjing ay may ilang pulang mata, ngunit bahagyang tumugon. Alam mo, hindi masyadong nanatili si Yang Chen. Pagkatapos kamustahin si Lao Li, umalis siya sa apartment. Sa pagbabalik sa kumpanya, naisip ni Yang Chen ang maraming masasayang eksena noong una siyang bumalik sa China. At talagang nahiya siya sa kanilang pamilya, at nagpa siya ang kanilang mga isip, kahit na sila ay mag-asawa, o hindi kunin ang inisyatiba na makipag-ugnayan kay Li Jingjing. Bumalik sa opisina ng kumpanya. Abala ang isang grupo ng mga babaeng public relations. At maging ang mga pinakabatang babae na hindi mabubuhay sa mga karaniwang araw ay nagtatrabaho ng husto, o patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga customer sa pamamagitan ng telepono. Biglang naramdaman ni Yang Chen na medyo iba siya. Kapag walang ginagawa ang lahat kapag weekdays, ayos lang. Ngunit kapag ang ganitong uri ng abalang oras, ang walang ginagawa na taong ito ay tila awkward sa opisina. Paglakad ko papunta sa upuan ko, binuksan ni Yang Chen ang computer at naglaro sandali. Ang pinakamalapit na Zhao Hongyan ay kumuha ng dokumento at naglakad papunta sa gilid ni Yang Chen. Inilagay niya ito sa mesa ni Yang Chen at sinabing, Yang Chen, tulungan mo ako dito. Ang dokumento ay ibinigay kay MS Ming Yu sa opisina. Gusto kong lumabas at makipagkita sa isang customer. Salamat. Pagkatapos noon, namilipit si Zhao Hongyan sa isang pulang palda at kinuha ang isang maliit na pitaka at nagmamadaling lumabas. Walang imak na ngumiti si Yang Chen, kinuha ang mga dokumento, at pumunta sa pintuan ng opisina ni Liu Minggayo para kumatok sa pinto. Pasok po kayo. Itinulak ni Yang Chen ang pinto. Pagkaalis ni Mo Chani sa opisina, pumasok si Yang Chen sa opisina sa unang pagkakataon. Ngayon ang babaeng nakaupo sa ministerial seat ay pinalitan ni Liu Minggayo. Kung titingnan ang asterisk public relations na binubuli ni Ministro Ma ay naging isa sa mga nangungunang executive ng kumpanya ngayon, medyo nalungkot si Yang Chen na mabilis ang panahon. Si Liu Minggayo ay nakaharap sa screen ng computer. Ang kanyang mga kamay ay pumuputok sa keyboard, at nakita si Yang Chen na pumasok sa pinto, nagkaroon ng kaunting aksidente,
ngunit ngumiti siya ng mahina. Ito ang hiniling sa akin ni Hong Yan na ibigay sa iyo, pupuntahan niya ang customer, inilagay ni Yang Chen ang mga dokumento sa mesa. Tumanggaw si Liu Minggayo. Salamat. Nakita ni Yang Chen na abala siya, tumalikod siya para umalis, ngunit lalabas pa lang, sinigawan siya ni Liu Minggayo. Yang Chen, pwede mo ba akong bigyan ng favor? Tanong ni Liu Minggayo. Siyempre, ang buong departamento ay ang pinakakaaya-aya para sa akin, nakangiting sabi ni Yang Chen. Sinulyapan siya ni Liu Minggayo na may puting tingin. Ito ang kaso. Sa hapon, plano kong pumunta sa pinangyarihan ng taglagas na press conference upang makipagkita sa taong namamahala sa Donghua Technology. Ang mga modelo mula sa iba't ibang kumpanya ng modelo ay nasa analog show na. Gusto kong kumpirmahin yung layout ng venue and see the model's catwalk. Pwede mo ba akong samahan? Bagamat ito na ang antas ng ministerial ng kumpanya, si Liu Minggayo ay hindi bumili ng kotse para sa kanyang sarili. Sa isang banda, pabigat ito sa pamilya. Sa kabilang banda, mas mabuti ding bumili ng taxi kaysa mag-taxi. Natural na walang opinyon si Yang Chen. Bagamat hindi malinaw kung bakit hahayaan ni Liu Minggayo ang kanyang sarili na samahan siya, ngunit mas komportable ang driver kaysa umupo sa opisina bilang alternatibong empleyado. Nang maglinis na lang si Liu Minggayo, umalis ang dalawa sa kumpanya at pumunta sa China Shipping International Convention and Exhibition Center, na inupahan ng Autumn Games. Pagdating ko sa Convention Center, si Zhang Ming, ang pinuno ng proyekto ng Donghua Technology, ay naghihintay sa pintuan. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng puting sando at nakatingin kay Jozing. Siya ay 1 metro ang taas at 8 metro ang taas. Isa rin siyang advanced na white-collar worker. Nang makita ni Zhang Ming si Liu Minggayo, halatang medyo nasa sabik ito, ngunit nang makita niya si Yang Chen na kasama ni Liu Minggayo, hindi siya gaanong natural. Liu Minggayo posed Yang Chen upang ipahiwatig ang isang hitsura. Yang Chen natigilan. Hindi nakakagulat na biglang tinawag ang kanyang sarili upang magsama-sama. Ang orihinal ay hindi isang magandang ibon. Liu Minggayo ay napapailalim din sa insidente ng Ministro Ma, lalo na maingat. Si Miss Liu ay talagang modelo ng seryoso at responsable. Hindi ko akalain na pupunta ako dito para mag-inspection ngayong gabi. Kinuha ni Zhang Ming ang inisyatiba upang maabot si Liu Minggayo. Ngumiti si Liu Minggayo sa isang formula at ngumiti sa kanya. Ang catwalk ng modelo ay hindi maaaring magkamali. Ang antas ng pagkakatugma sa T-platform ay napakahalaga din. Kung hindi mo makita ang huling resulta, ang iyong puso ay palaging hindi mapalagay. Naramdaman ni Zhang Ming na si Liu Minggayo ay nag-iingat. Ang kanyang mukha ay naging mas hindi magandang tingnan, at siya ay ngumiti at gumawa ng kilos na nagtatanong, at inakay sina Liu Minggayo at Yang Chen sa venue. Pagpasok ko pa lang sa exhibition center, ang malakas na lighting effect ay nagparamdam kay Yang Chen na ang buong espasyo ay parang isang magic na eksena sa pelikula. Sa maliwanag na T-stage, isang hilera ng matataas na modelo ang nakasuot ng ordinaryong costume training steps, para sa pagpapakita sa lalong madaling panahon. Ang huling sprint. Dahil ang kumpanya ng modelo ay internasyonal, maraming mga modelo sa entablado ng T ay mga blonde na westerners, kaya medyo na-miss si Yang Chen. Pagkatapos ng lahat, sa karamihan ng nakaraan, nakita ko ang mga babaeng kanluranin. Alam ni Zhang Ming, ang direktor ng Donghua Technology, na walang pagkakataon na lapitan si Liu Minggayo ngayon. Pagkasabi lang ng dahilan, diretso na siyang lumayo. Sinamahan ni Liu Minggayo si Yang Chen sa exhibition center at nakahinga ng maluwag. Nakangiti niyang sabi. Mukhang walang problema, ang entablado at ang mga ilaw ay nakamit ang inaasahang resulta, at ang gawaing ito ay maaaring maging isang krus. Kailangan mo bang makipag-usap sa mga modelo? Tanong ni Yang Chen. Nakangiting sinabi ni Liu Minggayo. Gusto mo itong ipagpalit? Tingnan mo ang iyong mga mata at tingnan ang mga modelo. Talagang hindi bagay ang lalaki.
Tinitingnan ko lang ang step-by-step attitude nila from the perspective of pure appreciation. It is not a bad habit to appreciate beautiful things. Sana ganyan, kung hindi mamimiss kita. Sinabi ni Liu Ming gayon na may mukha. Huwag itaboy ang lobo, ilagay ang leon sa pintuan. Yang Chen, kung ako ay isang leon, hindi mo ako inilagay sa pintuan. Namumula ang mukha ni Liu Ming gayo. Medyo nakakahiya ang topic na ito. The topic is shifted. To be honest, minsan hinahangaan ko talaga yung mga model na yon. I can always walk so confidently, so flying. Lahat ay mahirap, ano ang naiinggit? Sabi ni Yang Chen. Kulang sa gatas, hindi napigilan ni Liu Ming gayon na mapangiti. Ang dahilan kung bakit ang mga pang-internasyonal na modelong ito ay halos maliit ang laki ay para mas masuportahan ang lahat ng uri ng mga nakaistilong damit. Kapag sinabi mo, ang mga tao ay parang mga kawawang eroplano. Katulad ng field. Ito ay lahat ng buto, at hindi ko ito nararamdaman kapag hinawakan ko ito. Interesado si Yang Chen. Mukhang nadamay mo talaga lahat. Binigyan siya ni Liu Ming gayon ng isang blankong tingin. Napangiti si Yang Chen Xiao, paano niya ito hinawakan, at nahawakan ng marami, ngunit wala itong ibig sabihin ng ganito. Sa totoo lang. Sa halip na inggit sa kanilang trabaho. Naiinggit sila sa kanilang kalayaan na ipakita ang kagandahan ng mga batang babae. Medyo nabighani si Liu Ming gayo sa mga modelo sa catwalk at sinabing. Sasabihin ko sa inyo, hindi ako natatakot sa mga biro mo. After another year or two, tatakbo talaga ako ng 3. Pero hindi pa ako nagsusuot ng ***** dress. Hindi ko pa napag-uusapan ang isang tapos na pag-ibig, pabayaan na ang mga ginagawa ng mga kabataan ngayon. Nakakabaliw at kapana-panabik na mga bagay. Minsan iniisip ko ito, napunta ako sa lahat ng mga taon na ito. Wala ka bang boyfriend ilang taon na? Naalala ni Yang Chen na sinabi sa kanya ni Liu Ming gayon na hindi pa bumalik sa hukbo ang kanyang kasintahan. Napangiti ng awkward si Liu Ming gayo. Oo. Kilala ko siya sa unibersidad. Hiniling niya sa akin na hintayin siya bago siya pumunta sa hukbo. Siya ay nagpalista mula sa kanya at hindi kailanman nakipag-ugnayan sa akin. Ang ilan sa aking mga kaibigan ay nagsabi na kung sila ay maaga, gamutan wala na, pero natatakot ako na baka isang araw babalik siya at sabihing tinutupad ko ang nararamdaman niya, kaya hindi na ako makakahanap ng boyfriend. Actually, kahit naiisip ko siya paminsan-minsan, hindi ko na rin matandaan kung ano siya. Parang, sobrang tanga ba? Pakiramdam ni Yang Chen ay walang halaga ito para kay Liu Ming gayo. Kung tutuusin, dahil sa kanyang kagandahan, kailangan niyang tanggalin ang napakaraming kabataan at maghintay para sa isang lalaki na nasa foreseeable future. Ito ay masyadong mahal, ngunit ito ay hindi magandang bagay para sa iba. Sinabi lang. Sa tingin mo ito ay katumbas ng halaga. Oo, bahagyang ngumiti si Liu Ming gayo, din. Sa pagtingin sa oras ay hindi maaga, iminungkahi ni Liu Ming gayo. Tingnan mo ang iyong pagsusumikap bilang isang driver at tulungan mo akong harangan ang mga langaw, iniimbitahan kita sa hapunan. Saan? Nakaramdam din ng gutom si Yang Chen. Matandang lugar, sabi ni Liu Ming gayo sabay kindat. Ang lumang lugar na itinuro ni Liu Ming gayo ay ang unang restaurant na dumating upang kumain ni Yang Chen. Maya-maya, dumating si Yang Chen para kumain mag-isa at nakita niya ang pamilya ni Li Jingjing at ang restaurant ni Jiang Shuo. Pagkatapos ay dahil ang telepono kay Wang Ma sa bahay, dinala ni Yang Chen si Liu Ming gayo sa lokal na sikat na Chinese restaurant. Pagpunta sa sulok ng bulwagan, umupo ang dalawa, at pagkatapos kumain, natural na pinag-uusapan nila ang tungkol sa langit. Hindi nagtagal, si Liu Ming gayo, na tumatawa sa sarili, ay biglang nakaramdam ng pagkagulat na mahirap pakalmayan, at tumayo mula sa upuan. Ang kanyang mga mata ay laging nakatingin sa pintuan ng hotel. Ming Yuji, anong nangyari? Lumingon si Yang Chen na nalilito at tumingin sa lugar na tinitingnan ni Liu Ming gayo.
Nang makita ko ang mga tao na dumarating sa kalsada, naramdaman ni Yang Chen na parang nakilala na niya ito. At nang maisip niya ito, naisip niya na ito ang unang pagkakataon na pumunta rito si Liu Minggayo upang kumain, at ang iba pang mga relasyon sa publiko ng mga kababaihan na siya nakilala, tinukso iyon ni Yang Chen. Wang Yu ng Songdao Maple. Si Wang Yu ay hindi nagsuot ng propesyonal na suit, ngunit nakasuot ng maputlang pink na bulaklak na palda. Nakatapak sa puting sapatos na may mataas na takong, maliit at katanji tanging katawan, na ang mga mata at labi ay nagpupuno sa isa't isa, ang munting babae ay puno ng kagandahan. Hindi siya kumuha ng dalawang lalaki upang sumunod sa klase tulad ng ginawa niya noong nakaraan. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahinang nakahawak sa isang matangkad na lalaki, at ang ibon ay napakasaya. Ang lalaking nakasuot ng iniangkop na Armani suit. Makinis na mga linya at mga katanji tanging maliwanag na linya, ang matigas na ugali ng mga lalaki ay nagha-highlight sa sobrang alindog ng mga lalaki. Ang pangangatawan ng lalaki ay medyo malakas. At ang pambihirang bagay ay ang kulay ng balat ay mas maputi, ang eyebrow star eye, at si Wang Yu ay naglalakad ng magkasama, na umaakit sa atensyon ng hindi mabilang na mga restaurant. Hindi naintindihan ni Yang Chen kung bakit ganoon kabanggas ang reaksyon ni Liu Minggayo. Kahit na nakita niya si Wang Yu. Ang katunggali ng kapantay na ito, si Liu Minggayo ay napakatahimik din na humarap sa kanyang bibig, hindi panik, ngunit sa sandaling ito, tumingin si Liu Minggayo sa dahan-daang darating. Ang pares na ito ng mga lalaki at babae, ang pamilyar na mukha ng mukha, ay talagang isang pagsabog ng puti, maikling paghinga. Sa oras na ito, nakita ni Wang Yu at ng lalaking lumapit si Liu Minggayo na nakatayo. Dahil naglingkod lang siya bilang ministro ng Departamento ng Relasyon sa Publiko, ang pananamit ni Liu Minggayo ay higit na magkakatugma kaysa sa nakaraan. Ang makalumang itim na suit ay may parehong itim na maluwag na cotton na pantalon at ang mababang takong na sandals. Gayunpaman, sa pambihirang kagandahan ng mga tao, madali pa ring makilala ang kakaibang kagandahan ng maharlikang kapatid. Saglit na napatingin ang lalaki kay Liu Minggayo, at ang lalaki ay tila nag-squat saglit, ngunit agad din itong bumalik sa normal at nagpatuloy sa paglalakad ng nakangiti. Nang makita ni Wang Yu si Liu Minggayo, agad niyang sinalubong ang mga pangkalahatang apricot ng kaaway at tumingin sa lumang bilog. Oy, multo pala talaga si Yulei na kakaupo lang sa pwesto. Hindi nagsalita si Liu Minggayo, ang kanyang mga mata ay namumula na, at tumingin siya sa lalaking nakapaligid kay Wang Yu na may luha. Napansin ni Wang Yu ang pagiging kakaiba ni Liu Minggayo, sinundan siya ng tingin at nakita niya na ang lalaking nakapaligid sa kanya ay agad nang umiti ng may pagmamalaki. Mukhang interesado si Minister Liu sa boyfriend ko, paano? Napakabuti ng pamilya ko. Guwapo. Gusto ko ring sumama. Si Minister Liu ay nagbebenta nito dito sa loob ng napakaraming taon. Tinatayang hindi ito mahanap ng nobyo. Sinong lalaki ang may gusto nito? Nakakaawa. Nagbingi-bingihan si Liu Minggayo at matamang tumingin sa lalaking nakapaligid kay Wang Yu at nagtanong. Chikay, kailan ka bumalik? Madaling ngumiti ang lalaking nagngangalang Chikay. In fact, more than a year na siyang nagretiro, pero nagtrabaho siya sa ibang probinsya, nagtrabaho bilang department manager sa isang kumpanya, bumalik sa Chinatown 2 months ago, at pumunta dito. Maging director. Isang taon na ang nakalipas. Bahagyang umiling si Liu Minggayo. Bakit? Bakit wala akong alam? Anong gusto mong malaman? Bakit gusto mong malaman? Nakaramdam ng katawa-tawa si Chikay at itinaas ang kanyang kilay. Bagaman maganda ang relasyon namin noon sa kolehiyo, wala kaming iniulat sa iyo. Nakilala ni Wang Yu sina Chikay at Liu Minggayo, at agad na nakahanay kay Cesar Jiao Dao. Kiki, paano mo kakausapin ang fox na ito? Hindi ako pinapayagang sabihin sa iyo ang tungkol sa kanya. Ngumiti si Chikay at iniunat ang kanyang daliri at kinamot ang maliit na matulis na baba ni Wang Yu. Fox. Isa ka lang fox, kaklase ko lang siya,
Anong kinakain mo sa suka? Hate. Ikinuyom ni Wang Yu ang kamay ni Chikai, at ang kanyang mukha ay nahihiya, tulad ng isang purong babae. Kinagat ni Liu Minggayo ang sariling manipis na labi at huminga ng malalim. Malungkot siyang ngumiti. Matandang kaklase. Hindi ko alam kung sino ang nasa tren nang sabihin niya na kailangan niyang hintayin siya. Sinabi niya na dapat siyang bumalik dito upang sundan ako. Buhay na magkasama habang buhay. Chikai, pinahiya mo talaga ako. Sa wakas ay naunawaan ni Yang Chen, na nakaupo sa tabi niya, ang lalaki ng relasyong ito ay ang kasintahan ni Liu Minggayo na naghihintay sa kanya. Ngunit sa kasalukuyan, ang lalaking ito ay gumaganap bilang Liu Minggayo. Kumunat ang noo ni Chikai. Liu Minggayo, noong bata pa ako sa universidad, wala akong alam. Kung magsasalita ka, magiging golden ruler ka. Paano mabibilang ang mga bagay na iyon? Hindi ako naniniwala, wala ka talagang alam. Naghahanap ng lalaking makakalutas ng mga problema mo for so many years. Lonely, ngayon isang magandang babae, normal na ang 3 o 4 na lalaking manliligaw, hindi ka umiiyak sa harap ko, mas nakikita ko, walang kwenta sa akin. Namula ang mukha ni Liu Minggayo, nakakagat ng mga pilak ng ngipin at sumisigaw. Ikaw. Walang hiya ka. Bumaba. Sinabi ni Chikai na may pagkabalisa, Liu Minggayo, kahit na tayo ay mga matandang kaklase, maaari mong bigyang pansin ang impluwensya. Kung sasabihin mo ito sa publiko, ikaw ay may pananagutan. Wala akong kinalaman sa iyo, ang universidad, pagkatapos ay naglakad ako palapit. Hinayla ko na ang kamay mo, hindi man lang tayo naghahalikan, pati katawan mo. Kailangan mong ibigay sa akin ang puso mo at hintayin. Bumalik ka bilang asawa sa loob ng maraming taon, ikaw din. Take it for granted. Iyon ay, si Wang Yu, na naiintindihan na ito, ay labis na nasa sabik. Patuloy siyang inisyan si Liu Minggayo. May relasyon pa rin ako, may relasyon ako, gusto kong magustuhan kita. Liu Minggayo, napakawalan mo. Mahal na ako ni Chichi, aalis ka pa rin. Luhaan si Liu Minggayo, nanunuya. Chikai, mayroon ka talagang pangitain. Ito ang aking mga mata, nabasa ko ang maling tao. Gayunpaman, ang iyong mga mata ay mukhang hindi masyadong maganda, maaari mong tingnan si Wang Yu na Tusan People Ride, na ito, pagre-rebelde mo rin sa akin. Liu Minggayo. Sinong sinasabi mo? Sinong Tusan's Ride? Galit na galit si Wang Yu. Pinigilan ni Chikai ang sulsol ni Wang Yu. Hoy, baby, anong klaseng gas, hindi mo nakita si Liu Minggayo, nagdala din siya ng manliligaw. Sabi ni Chikai, itinuro ni Chikai si Yang Chen na nakaupo roon at hindi nagsalita, nginisyan si Rode. Liu Minggayo, hindi ganoon kasarap ang iyong panlasa, tulad ng ganitong uri ng earthen buns, binitawan mo siya, nakikita kong hindi ka pa nakakalaro ng ilang taon sa taong ito. Nabalitaan ko na isa ka na ngayong ministro, tinatayang hindi madali ang daan na ito. Pinapayuhan kita na huwag maglaro sa hinaharap at magkasakit. Wala akong dagdag na pera para ipahiram sa iyo ang medical treatment. Total tumataas pa ang career ko. Ingatan mo ang sarili mo at maging payo ka ng matandang kaklase mo. Hahaha, masayang tumawa si Wang Yu. Napakagaling mo sa Chichi, mahal kita. Sabi ni Wang Yu, tumalon si Wang Yu at hinalikan ang mukha ni Chikai, at nakahinga ng maluwag na tumingin kay Chikai, ipinakita ang nakalalasing na kulay. Tumingin si Chikai kina Liu Minggayo at Yang Chen na may mapanuksong tingin at itinaas ang kanyang bibig. Sinasabi ko sa iyo, Liu Minggayo, nakabalik na ako ngayon sa China, at mag-uugat ako sa lugar na ito sa hinaharap. Huwag mo akong bigyan kahit saan para i-promote ang iyong mga sirang bagay. Hindi ako nangako sa iyo, at hindi ko hiniling na bigyan mo ako ng pangako. Walang katibayan para sa iyong mga bagay na arbitraryong nilikha. Sa tingin ko ito ay halos iyong guni-guni. You better give me a good rule, otherwise don't blame me for being rude to you. Pagkatapos nito,
tumingin siya kay Liu Minggayo na may babala at kinuha si Wang Yu para umalis. Teka, si Yang Chen, na nakaupo pa rin, ay hindi gustong tumayo at hayaang mabuhay si Chikai. Lumingon si Chikai at ngumiti ng may pagmamalaki at nagtanong. Bakit, gusto mong bigyan ng mukha ang babae mo? Maging oso. Tumingin si Yang Chen sa kanyang mga mata at walang sinabi, si Liu Minggayo, na nahihiya, at bumantong hininga. Aligned kay said. Ikaw at ang kapatid ni Mingyu, outsider ako, ayoko magtanong. Pero sabi mo babae ko si Yuji. Kailangan kong ideklara na hindi. Napaka-inosente ko kay Ming Yuji. At saka, ang mga salita mo ay nainsulto sa akin. This should be considered a personal attack. You must solemnly apologize to me now. Humingi ng tawad. Tila narinig ni Chikai ang pinakamasarap na tawa, at sinabing. Bata, alam mo ba kung anong uri ng armas ako dati sa hukbo? Ano? Field warfare, special forces, specialize in the arrest of criminals, nakapatay ako ng maraming tao. Sabi ni Chikai Zen. Umiling si Yang Chen. Hindi bagay sa akin iyon. Hihilingin ko sa iyo na humingi ng tawad at hindi humingi ng tawad. Humihingi ng tawad. Wala akong sinabing mali, bakit ako hihingi ng tawad? Hindi ako hihingi ng tawad, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano? Humihingi ka pa ng tawad, ayokong magpalaki, magpaapekto sa lahat ng nandito para kumain. Tumingin si Yang Chen sa paligid at sinabi. Ngumuso si Chikai. Your words are like fart in my voice. I tell you, you dare to pretend to look like this in front of me, let me apologize, madadapa ako on the spot ngayon. Matapos hintayin na tapusin ni Chikai ang pag-uusap, si Yang Chen, na nakatayo sa field, ay biglang humakbang papunta kay Chikai, at ang bilis ay katulad ng fragment ng afterimage. Naramdaman lamang ni Chikai ang isang bulaklak sa kanyang harapan, at ang katawan ay umalis ng hindi mapigilan. Matapos mahawakan ng isang malaking puwersa ang braso, itinaas ang katawan. Boom! Pangpungpung! Ang malakas na katawan ni Chikai na mahigit 1 metro at 8, biglang nabakant sa isang kurbo ng arko, mula sa mga balikat ni Yang Chen sa ere, ay nabasag sa mesa sa likod ni Yang Chen. Ang mesa ay nabasag sa 2 bahagi ng malaking puwersang ito. Nahulog din sa lupa ang pagkain sa mesa, at nabasag at tumalsik ang ulam sa mamahaling Armani suit ni Chikai. Naghiyawan ang mga bisita sa restaurant, at maraming tao ang mabilis na umalis sa kanilang mga upuan, iniiwasan ang nangyayari sa malayo. Para naman kay Liu Minggayo at Wang Yu, ang 2 babae ay tulala na nakatayo sa gilid, na parang hindi makapaniwala. Isang kisap mata lang. Ngayon lang, si Chikai, nakausap lang at tumawa, ay natamba ni Yang Chen at natisod sa lupa. Humakbang pasulong si Yang Chen at tinapakan ang dibdib ni Chikai. Sa lupa, si Chikai, na kontaminado ng pagkain, ay hindi tumingin dito. Dahil sa gulat ay naubo siya at medyo malabo ang isip. Sabi ko, humingi ka ng tawad, humingi ka ng tawad, gumagastos ako para kumain ng pagkain. Madali at madali. Kung hindi ka humingi ng tawad, sabihin nating espesyal kang sundalo, pero madapa mo rin ako, kapatid mo. Ayaw ko sa mga taong nananakot sa akin. Nang matapos si Yang Chen, ang pagtapak sa dibdib ni Chikai ay kaunting pagsisikap. Puff! Isang dugo ang tumalsik mula sa bibig ni Chikai, tinina ang puting kamisete sa dibdib ni Chikai. Ang manager ng restaurant ay sumugod sa pinangyarihan at nakita ni Yang Chen ang pagsusuka ng dugo ni Chikai ni Yang Chen, halos hindi nahimatay. Mr. Feet under the feet. Feeling sa paa. Tumakbo ang manager na pawisan, at sa wakas ay kinasusuklaman niya ang kanyang sarili sa pag-iipon ng pera, ngunit lumalaban siya. Nakapatay ito. Binitawan ni Yang Chen ang kanyang paa at umatras ng 2 hakbang, hinayaan ang manager na buhatin si Chikai. Nag-aatubili na tumayo si Chikai. Ang pisikal na kalidad ng mga espesyal na puwersa ay napakatigas.
Ngunit ang paa ni Yang Chen ay tama lang para hayaan siyang iluwa ang lumang dugo, ngunit hindi ito isang magandang panahon, ngunit ito ay hindi maganda para sa isang sandali. Kung nakuha mo ito, kailangan mong sabihin na kailangan mong magtanim ng 10 araw at kalahati. Si Wang Yu, na kanina lang natakot at natulala, ay agad na tumakbo kay Chikai, pinisila ang manager ng hotel para tulungan si Chikai, at umiyak at nagtanong. Okay ka lang ba? Okay ka lang. Ayos lang samuka ng dugo. Si Chikai ay puno ng plasma teeth, na sinisigawan si Wang Yu, ngunit nang matapos siya ay umubo. Bumalik si Yang Chen at tinanong si Liu Minggayo, kinakain pa ba ito? Si Liu Minggayo ay hinayla pabalik sa Diyos nang bigla ang marahas na pagbangon ni Yang Chen. Sa sandaling ito, pinagmamasdan si Yang Chen ng may pag-aalala, bahagyang umiling siya. Huwag kang kumain, siya. Huwag kang mag-alala, alis na tayo. Natapos si Yang Chen, naglakad palabas ng restaurant. Hindi tumama sa isang lugar ang kikay na iyon. Nang matapos siya, iniwan niya ang kanyang mukha at pumunta doon, kaya sumigaw siya. Ikaw. Tumayo ka. Ngumiti si Yang Chen at lumingon at nagtanong. Paano? Gusto mong maghiganti? Si Chikai ay tinangay ng malamig na mga mata ni Yang Chen at nakaramdam ng hindi maipaliwanag na puso. Ang pag-iisip ng pagpunta lamang sa mga kamay ay nalipol, at sinabi niya, tatawag ako ng pulis, maghintay ka. Bahala ka. Hindi mahalaga si Yang Chen. Pabayaan na lang si Chikai na samuka ng dugo. Kahit na talagang bugbugin niya siya, hindi talaga haharapin ng pulisya ang kanyang sarili. Mula noong huling tagulan, makikita mo ang kasalukuyang saloobin ng Yanhuang Iron Brigade. Sa kasalukuyang yugto, hindi sila handang lumipat, ni maglakas loob na lumipat. Ito mismo ang sitwasyon na ikinatutuwang makita ni Yang Chen. Nakita ni Liu Minggayo si Yang Chen na dumiretso, at wala siyang masyadong pakialam. Naglabas siya ng 200 bill at pinalamanan ito sa manager ng restaurant, at mabilis siyang sumunod. Ang mga bisitang nananatili sa restaurant ay nakahanay kina Kai at Wang Yu, at karamihan sa kanila ay nakatakas sa hindi magandang kalagayan ni Chikai. Nagtataka rin sila tungkol sa pagkakakilanlan ni Yang Chen habang palabas siya ng pinto. Si Wang Yu ay palaging mahal ang mukha, at si Chikai ay palaging mukhang bastos ngunit hindi gumagalaw. Nakahinga siya ng maluwag. Chi. Nakita mong minamaliit ka ng tao. Paano ito matitiis? Tawagan natin ang pulis, hindi mo sinasabi sa akin, ang West District Police ang Deputy Director ng Bureau ay kaibigan ng iyong ama. Hayaan siyang gumawa ng isang pabor at patayin ang nangalunya asterisk na babae. Si Chikai ay pinukaw ni Wang Yu, at tinalikuran din ang pagsasaalang-alang ni Yang Chen. Ngumuso siya at kinuha ang isang tawag sa telepono. Maya-maya, ang boses ng medyo may edad na lalaki ay dumating sa telepono. Haha, Chikai, makinig ka sa tatay mo at magsabi ng pabalik sa China. Well, gusto ko pang tawagan si Lu Uncle. Lu Shu, huwag mo nang banggitin, bumalik lang ng ganoong oras, makulimlim. Ano? Napangiti si Chikai. Tito Lu, kumain lang po ako sa Cantonese restaurant malapit sa police station nyo. Nasipa po ako ng isang lalaki na aksidenteng nasipa. You can manage it. Kainin mo ang oso at leopardo. Naglakas loob akong gumawa ng gulo sa lugar na ito, siguraduhin mo, nandyan si Lu Shu, Jai, ibigay mo ang pangalan ng lalaki para iulat, susuriin kita kaagad. Tumingin si Chikai kay Wang Yu, nakipagkamay si Wang Yu kay Yang Chen, alam ang pangalan ni Yang Chen, at mabilis na sinabi kay Chikai. Sinabi ni Chikai. Ang pagtawag kay Yang Chen ay isang tao sa Yulei International Company, Lu Shu, ito ay nauugnay sa personal na kaligtasan ng ating populasyong sibilyan. Dapat siyang arestuhin ng gayong tao ng higit sa 10 taon. Masayang ngumiti ang Deputy Bureau ng Lu sa dulo, ngunit hindi nagtagal ay may biglang, snap, at pagkatapos ay walang tunog. Kumunat ang noo ni Chikai, naramdaman niyang hindi masyadong maganda ang sitwasyon. Uncle Lu,
Uncle Lu. Are you there? Bakit hindi ka nagsasalita? Check it. Chikay sabi ni Vice President Lu pagkaraan ng mahabang panahon, dahan daw ang sinabi ng tono. Bumalik ka na lang sa China, huwag kang manggugulo, may mga bagay, hindi seryoso, ang mga kabataan ay ayaw magmura. Bumalik ka ng isang hakbang, ang bagay na ito, tingnan mo si Lu Shu, kalimutan mo na lang. Uncle Lu, you can't do this. Bakit gusto mo akong kalimutan? Chikay, may meeting ako, una sa lahat, kamustahin mo ang tatay mo sa ngalan ko, palm na. Mabilis na ibinaba ni Deputy Director Lu ang tawag. Nagalit si Chikay at inihagis ang telepono sa mga tile sa sahig. Buksan mo ang meeting mo. Pagkatapos ng trabaho, buksan mo ang umuto. Nilinlang mga bata, kinagat ni Chikay ang kanyang boses. Nang makita ni Wang Yu na bumagsak ang mga bagay, sinabi niya ng may pang-aalipusta. Sa palagay ko ay hindi ito mahirap. Mabuti pa rin akong pamilya. Nakuha. Hinampas ni Chikay ang mukha ni Wang Yu at napatulala si Wang Yu. Gamulong ka. Ayokong makita ka. Napasigaw si Chikay at iniwan si Wang Yu, na binugbog. Sa kakaibang mga mata ng napakaraming bisita, mabilis siyang umalis sa restaurant. Halos sabay-sabay, si Liu Minggayo, na tumakbo palabas ng restaurant, ay naabutan si Yang Chen, at sumakay na ang dalawa sa kotse ni Yang Chen. Si Liu Minggayo ay puno ng kalungkutan at sabik na sinabi. Yang Chen, masyado kang impulsive, Chikay, may opisyal na background ang pamilya nila, tatawag siya ng pulis para hulihin ka. Ngumiti si Yang Chen at nakangiting tumingin kay Liu Minggayo. Ang intelektual na kaakit-akit na mukha ay napuno ng tensyon sa sandaling ito. Ming Yuji, napakasaya ko. Ano, hindi malinaw si Liu Minggayo. Nataman ko ang boyfriend mo, pero ako lang ang iniintindi mo. Dapat ba akong magpaputok para magdiwang? Nakangiting sabi ni Yang Chen. Iniyuko ni Liu Minggayo ang kanyang ulo at tahimik na sinabi. Hindi ko siya kasintahan, isang hanggal na babae lang, nagkamali ako sa loob ng maraming taon. Isang magandang babae. Noong college pa. Naisip ang maging lalaki sa isang lalaki. Kahit biglang pumasok sa trabaho ang lalaki bilang sundalo, sinabi lang sa istasyon ng tren na hintayin siya, sinunod din ng babae ang simpleng kasunduan na ito nang walang pag-aalinlangan. Nang walang mga salita. Walang papel, o kahit na walang testimonya, ang babae ay naghintay lamang para sa kaloob-loobang budi at pag-asa, tahimik na naghihintay sa kanyang pinakamagagandang panahon ng fanghua. Ngunit nang muling lumitaw ang lalaki ng walang paabi, sinabi niya sa babae na ang kanyang paghihintay ay katawa-tawa. Ang lalaki ay hindi kailanman naisip tungkol sa muling pagsasama-sama sa kanya, at kahit na para sa pag-alis ng responsibilidad, walang tigil na pagsisikap na gamitin ang nakapipinsalang kalupitan. Ang mga salitang masakit sa babae. Iniisip ni Yang Chen na kung si Liu Minggayo, na hindi gaanong karanasan sa panlipunang karanasan at may mapagbigay na karanasan, ay natatakot na magsuot ng ibang babae, iniisip na niya ang pagtalon sa gusali. Ming Yuji, mas malakas ka kaysa sa inaakala ko. Si Yang Chen ay taos puso. Napangiti ng awkward si Liu Minggayo. Di ba malakas, gusto mo umiyak ako on the spot? Ano ang silbi ng pag-iyak? Hindi para magdagdag ng joke ng ibang tao, para tuwang-tuwa si Wang Yu. Hindi ako ganoon katanga, hindi wat 7 ba o 8 taon. Kayang-kaya ko. Pagkasabi noon, ang mga kumikinang na luha ay nakasabit pa rin sa maalab na pisngi. Pinunasan ni Liu Minggayo ang isang papel na tuwalya at binasag ito. Upang magdiwang, sa wakas ay humiwalay ako sa nakakainip na gapos na nakagapos sa akin. Para magpasalamat sa pagtulong mo sa akin na si Pensya, nagpa siya akong imbitahan ka sa bar para uminom. Light, Lolo Yang Chen. Ngumiti si Yang Chen at tumango. Sa oras na ito, wala talagang dahilan upang tanggihan ang maliit na kahilingan ng nasugatan na babae. Pagkatapos ng lahat,
Naghihintay ng napakaraming taon, si Liu Minggayo ay halos walang kaibigan, bagaman ang lalaking humahanga sa kanyang hitsura ay maraming nahuli, ngunit ang tunay na lalaking kaibigan ay halos zero. Pinaandar ni Yang Chen ang kotse sa pinakamalapit na malaking bar at naglakad papunta sa madilim na bar kasama si Liu Minggayo. Pumili ng pwesto ang dalawa malapit sa sulok ng bar. Direktang humingi si Liu Minggayo ng 4 na bote ng Chivas, at pagkatapos na mabusog sila ni Yang Chen, nagsimula silang uminom ng walang pag-aalinlangan. Ang amber whiskey na alak, tulad ng tubig, ay umaagos mula sa pink na sandal ng bibig ng babae. Ang kanyang lalamunan. Hindi pinabayaan ni Yang Chen ang pag-inom. Una, natatakot siya na baka hindi maganda ang utak niya. Pangalawa, alam niyang ang kailangan ni Liu Minggayo ay ang kumpanya lamang ng isang tao, na nagparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Unti-unti na ring naglapag ang 2 bote ng Chivas sa tiyan. Ang matubig na alakdan ni Liu Minggayo ay parang malinaw na tubig ng taglagas. At ang kadena ng pan starter. Ang mapang-akit na figure na nakabalot sa ilalim ng propesyonal na suit, ay nagpapakita ng malambot at mayamang alindog, na umaakit ng maraming ang mga lalaki sa bar ay laging nakatingin. Ang isang madamdaming babae, madalas na walang hinog na mga milikotan na nakabalot sa isang mabigat na katawan, ay may nakamamatay na apela. Nakita ni Yang Chen si Liu Minggayo na unti-unting naglalasing, at hindi siya pinigilan. Sa pagkakataong ito ay nagbigay siya ng masayang gabi, mas kapaki-pakinabang kaysa sa magandang payo. Yang Chen, tamad at nambobola ang boses ni Liu Minggayo. Mayroon na siyang ilang malalaking dila, na tila pambihirang kaakit-akit. Okay. Alam mo ba kung bakit, lagi kitang dinadala sa Cantonese restaurant para kumain? Sabi ni Liu Minggayo sabay buntong hininga. Umiling si Yang Chen, hindi niya talaga alam. Ngumisi si Liu Minggayo. Kasi, noong college ako, madalas akong dinadala ng taong iyon para kumain at kumain doon. Doon lang kami nagkita. Ang pinakamasayang lugar, sa sandaling ito, ay naging isang lugar upang masira ang kanyang puso. Kinuha ni Yang Chen ang bote at ibinigay kay Liu Minggayo. Aniya, kung saan nagsimula, natapos, maganda. Yeah. Very good. Inabot ni Liu Minggayo ang baso, ngunit hindi gumamit ng puwersa ang kamay, sumabit ang salamin sa hangin at diretsyong nahulog sa lupa. Pangliyang. Isang pagsabog ng salamin. Tinitigan ni Liu Minggayo ang alak mula sa lupa, at hinampas ito sa mesa. Nanginginig ang mga balikat at napaluha.